ang pinaka-importante din on the other side ay yung community. Dapat, when it comes sa business, kailangan marunong ka mag-establish ng community. So, as much as possible, you're not just developing the game, you're not just marketing the game, you just at least establish a strong community. Kasi kung wala yan, babagsak at babagsak ang business mo. Welcome to Kaka Computer. This episode, we're talking about gaming and tech, where innovation meets play. No? So I think for us, a lot of us in the tech career started with gaming. No, maybe you can tell your story on how gaming influenced your career. Yeah. Well, siguro I'll start, no. Malaki talaga yung naging part ng gaming sa mga decisions ko why I took up IT, then became a software developer. Then yun din yung parang tingin ko yung parang naging internship ko nga yung gaming. Ganun ko siya nakikita. So, there were back in the day kasi I used to play Ragnarok online. Di ba? Related, di ba? One of our, yung brother ko, gumawa siya ng private server ng Ragnarok online. Tapos, syempre may mga customization na kailangan gawin, di ba? Like, may new skills, like, kung natandaan mo, yung mga Jedi, di ba? Sobrang cool nun eh. So, one of my first coding experience talaga, nagko-contribute ako dun sa private server namin. Nag-add ako ng mga bagong skills. Nag-fix din ako ng bugs. Like, meron mga skills na hindi gumagana ng maayos kasi private server nga siya eh. Like, mas mataas yung damage than usual. So, doon talaga nabuo yung skills ko na yung pagiging resourceful ko. Kasi walang mga docs yun eh. Kailangan mo talagang basahin yung code base na written and see. Tapos, kailangan mo i-figure out. Oo. Pero yeah, sobrang ganda ng code base ng yung mga private server ng Ragnarok Online, yung tawag nila Iatina. So, dahil doon, na siya, parang nag-evolve na rin yung parang coding skills ko. Nung nagde-dev na ako, like start ako Android dev, front-end dev, sobrang basic na niya kasi na siya eh. Parang init na sa akin yung mga algorithms, yung logic. Yeah. How about you guys? Ako, same. Galing din ako ng Ragnarok Online before. Meron ako, actually na alala ko, bumili yung father ko ng Ragnarok offline. In-install niya sa PC. And then, I've read an article na, or nakalimutan ko na kung saan. Pero, meron doon na parang notepad na pwede mong i-edit yung specification ng game. So, like, dadagdagan ko yung yung Zenny ko. Dadagdagan ko yung basta pwede mong i-customize. Well, offline naman, it's cheating but offline na ako lang nakakita doon. So, parang nung high school ako, yun yung naging baseline ko ng pagiging developer, programmer. Actually, hindi ko nga alam yung developer na word nun. Programmer ang ko. Akala ko, programming is all about game. Creating a game. So, yun yung nilagay ko sa yearbook namin. Gusto ko maging programmer. Ganun. But nung nag-aral na ako ng programming, doon ko na nakita na iba-iba pala yung napupuntahan ng programming. Not just the game. Pero, ang pinaka-goal ko talaga is to be a game developer. But unfortunately, hindi ako natuto ng game development talaga dahil hindi naman siya tinuro sa school namin before. But I'm very thankful na napunta ako sa web naman. Na-release ko yung creativity ko as developer. Ikaw, Goldie? Well, minsan, actually, hindi ko alam kung paano kayo kwento ko. Mamaya, mapagalataan yung edad ko. Okay lang. Kasi ako, nagsimula ako, family computer pa lang. Yun yung kwento ko. Mabuti na magkano tayo, Yung, natatandaan nyo yung 9999 in 1. So, halos, nilaro ko lahat ng games doon, paulit-ulit. And then, nandiyan yung Sega, Nintendo, and then PS1 came, PS2, and so on. Lahat yan dinaanan ko. And then, doon ko, yun yung reason kung bakit ang naiisip kong career ko at ang course ko is information technology. Yeah. Yun yung main reason ko. And then I realized na parang there's
ito na yung pumasok yung kaidaran nyo, no? Yung Ragnarok. Actually, before Ragnarok, meron pang MU Online. Na ano. So, actually, yan din ang hinawakan ko nung nasa ano na ako, game publishing na ako. And, ayun nga, doon ko nakita, ang daming mga bagay when it comes, parang limitless yung ideas na pwede mong ilagay sa isang game. Lahat ng ideas na gusto mong ilagay, maaari mong ilagay. Limitless. So, yun yung isa sa reason kung bakit pumasok ako sa gaming industry at gaming publishing, naging game master din ako for Tinarget mo talaga yung path na yun. Oo, 5 years din akong tumagal as game master, and then pumasok ako sa mundo ng kung saan pera na lang ang pinag-uusapan, hindi na ako mahawak ng computer, puro sales report, kamusta yung ano. So, ayun yung naging buhay ko all this time. So, Right. Ako, I wanna add here, no? A lot of us start with, yun nga, being a gamer. Since dikit tayo sa computer, kaka-computer natin dito, parang it made natural sense to just study the computer now. Pero I think I see a shift na with casual gaming, so prevalent now. Hindi ibig sabihin na gamer ka, mahilig ka magiging developer in the future. Yes. No? Iba na ngayon eh. Dati, pag gamer ka, parang developer. Pero now, hindi necessary, I think. Yun yung ano, no? I think that's the difference before. Wala na yung hindi naman wala na aspiration to build games. Meron lang more people who have more access to games. And so it's not just for techies by heart, but now for regular people also. May games, no? Games has really evolved. I still play games. Do you guys still play games ba? yes. I do. Pero ako ngayon, more like I said, casual gaming na lang ako. Ako rin. No? Parang hindi After mawawala work. yung... Ha? After work. After work, Yes. oo. Parang 20% na lang yung ano mo. Yeah, Then yeah. 80% kung personal ano mo na lang. Oo. Well, iba na rin kasi yung gaming ngayon eh, na yung mga casual game na. Before kasi, yun nga, for example sa Ragnarok, you have a capability to edit yung mga scripts, di ba? Yeah. Sa Dota rin, parang you can create mga auto hotkey, mga macros, bot, para magkaroon ka ng edge sa game. Minsan kailangan merong knowledge dun sa sa code, may coding ka na gagawin. Even Counter-Strike, di ba? Yung Binds. Yeah, Oo. Papalitan mo yung map. dami. And ang meron sa Counter-Strike, meron siyang sinusunod na syntax. Yeah. Na it's very relatable sa mga developer talaga. Kasi kapag mali yung syntax mo, hindi gagana yung tinype mo dun. Yeah. Diba? Saka napapansin natin ngayon as a casual gamer na lang, hindi mo na binibigyan ng emphasis yung mga very small details na binabasa natin sa games. All we have to do is to press the button and that's it. Okay na. Yeah. And then until na ma-finish natin yung quest natin. And ang kagandahan sa panahon ngayon, talagang pinapabilis nila yung dati kasi mano-mano mo eh. Mano-mano mo siyang i-control. Unlike ngayon, may auto attack na all you have to do is mag AFK ka and something like that. So, nagde-develop din yung game natin na hindi natin napapansin na para sa mga tamad na gamer ka na tamad ka pa, so ito para sa'yo. Yeah. And also, with the emergence of esports, no? Oh. Yes. Iba ang aspiration. Hindi aspiration is makagawa ng game. Instead, maging master or maging influencer ba? Or ng game na yun. No? So, iba na yung perception ng kung gamer. Gamer ka talaga. As in parang esport. Yes. And there's a lot of respect now with esports. No? Pati sobrang gagaling, di ba? Parang yung iba, 16 years old pa lang eh. Pag binano naman sa'yo, dudurugin ka. Meron na naging motivation din kasi meron ng income sa sa esports. Dati casual gaming, wala namang pusta-pusta lang, doon ka nagkakapera. Pero this time kasi serious na siya na tipong meron ng sponsors, meron ng profit, meron ng mapapalanunan prize money. Right. And ang ganda din ng mga visual hardware ng mga gamers, no? Yes, surprisingly, no? Ganda. Grabe. Oo, ganda ng nila. Wala kaming ganun dati. Yung mga PC build nila, di ba? Ang ganda. Yeah. May mga lights, neon, water. Oo, ang ganda. Nakakainggit. Di ba? Minsan gusto ko nga mag-build ng PC lang para dun sa sa picture. Pero behind the scenes, spreadsheet lang din. Pero yung mga yung way back 20s edad,
nakaka-miss rin lang, no? Kasi tayo dati, hardcore gamer tayo, and then eventually nagiging na tayo, sapat na natin sa atin yung mga mobile game, and then click ng, unlike sa kanila, nakikita natin na nag-evolve yung game, and at the same time, kaya pa nilang makasabay. Dahil sa ganung, sa klase ng specs na meron sila, ng computer, and tayo, hindi natin masyado nadatnan yung mga ganyang So, tapos na tayo sa era na yun. Meron ding topic na tipong, kaka-computer, mga bata. Sa mga bata today, may mga magulang na ayaw nila talagang sobrang excessive na paglalaro ng mga anak nila. But in school, yung mga bata na yun na mahilig sa games, most likely sila yung may alam, may alam sa kasi na-adapt nila. Mix din kasi. May mga iba na nasobrahan din. May mga nasobrahan din. Mahirap din. So may pros and cons na yung paglalaro na at the early age. So kasi may mga pamangkin ako na nagro-Roblox, ganun. Tapos I think meron din sila mga commands doon na may syntaxes din. So parang at the early stage na-adapt nila yung ganong mga rules ng syntaxes. Actually, nakakalungkot din dyan. May mga instances din kasi na umaabot na sa addiction yung isang bata. Well, which is na-apekto na yung daily lifestyle nila, na hindi napapabayaan nila yung pag-aaral nila. So, yun yung mga downside na dapat at least yung mga parents natin, katulad ng sabi mo, na dapat at least namomonitor nila. May mga parents na nagsusupport talaga sa mga bata, pero at the end of the day, dapat iniisip din natin na yung balance lifestyle talaga as a gamer. So, before we move back to gaming and tech, this is the time we thank our sponsor, PC Rift, your one-stop shop for affordable, quality pre-built computers. Looking for a powerful, reliable PC without breaking the bank? Look no further. At PC Rift, we offer top-tier pre-built computers designed to meet your needs, whether you're gaming, working, or everything in between. High performance, affordable prices, built to last with warranty. Visit our Facebook page and unlock the power of your next PC. And we're back, no? So going back to gaming and tech, one of the things, ako lang to hindi ko alam if naisip nyo, minsan as developer, hindi siya, we have a good life, we have a good salary, no? But hindi siya exponential. And so minsan naisip ko gumawa ng game kasi when you release a game, may mga couple of people ako na nakakagawa ng indie game, tapos pinapublish nila sa Steam, no? Tapos kahit $50 lang, 50 pesos or depende. Tapos because millions of downloads, parang Flappy Bird yan. Millionaire na sila. Diba? So, minsan ako lang, naisip nyo rin ba, bumalik at gumawa ng game? Kasi doon tayo nagsimula, minsan napapaisip ako, gawa kaya ulit ang game? Kasi may chance na doon yumaman. No? Oo, baka mag-trending. No? Naisip nyo ba rin? Ako recently, naisip ko. Kasi nga parang sinabi ko sa misis ko, naku, ito yung frustration ko eh. Kasi saktong nakita ko sa Facebook habang nagsuscroll ako. Merong school somewhere in Quezon City na nag-o-offer ng game development parang for 30,000 until parang 4 months? 4 months na ganun. So parang napaisip ako and marami akong ginagawa. Saka na lang. Pero gusto ko kasi yun yung yun yung goal ko nung high school ako kasi fascinated ako sa Pero yun nga, kung bibigyan ng chance at may time ako, go ako doon. Ikaw, Migs, meron pa rin ba yun sa'yo? Well, ngayon wala na. Pero siguro mga 4 to 5 years ago, yun nga, yung kasagsagan ng Flappy Bird, nakakaingit, di ba? Kasi nga parang simple lang, no? Simple lang di ba? Ngayon kaya mo ng ChatGPT na isa. Sobrang dali na gawin din eh. Alright. So siya, parang actually inspiring siya eh. Na Pero I know kasi na parang jackpot, 1 in a million. Oo parang siya jackpot siya. Hindi rin talaga siya sure ball. Yes. Kasi maraming studios. Maraming studios na
ano rin hindi rin talaga pumatok yung games nila kahit na nag-invest talaga sila doon. Dapat din kasi talaga unique yung idea. Baka kasi yung karamihan ng ganun is parang rip-off lang ng other games na ano. Yes, correct. At saka ang pinaka-importante talaga sa gaming industry at saka sa mga nagde-develop ng game, ang pinaka-importante din on the other side ay yung community. Dapat when it comes sa business, kailangan marunong ka mag-establish ng community. So as much as possible, you're not just developing the game, you're not just marketing the game, you just at least establish a strong community. Kasi kung wala yan, babagsak ang business mo. Yan ang kadalasang kamalian ng iba. Kung minsan nagfo-focus sila sa development, napapabayaan nila yung community nila, which is the strong foundation kung saan sila kumukuha ng ideas. Dapat dun sila nakikinig. So, ayun yung pinaka-importante rin na factor dapat na i-consider. Right. Ako, I'll probably try at least once. No? Mag-release ng game at least once, no? Kaka-computer the game. Ewan ko anong year yun, anong storyline, or anong. Pero at feeling ko, gusto ko i-try once, at least once. At least once.